Umaarangkada na ang bagong Pilipinas Campaign Rally na pamahalaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Libo-libong taga-suporta ng pamahalaan ang nagtipon sa Quirino Grandstand sa Maynila. Dito ipakikilala sa publiko ang mga plano at mga programang nagawa na ng Marcos administration. Nag-organisa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang malaking rally sa Maynila noong linggo, ika-28 ng Enero upang patibayin ang kanyang pangako ng bagong Pilipinas. Ayon kay Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, gagastos na naman ng gobyerno sa isang rally na walaan niyang katuturan. Bagamat sinasabi ng mga kritiko ng kaganapang ito ay isang kawalan lamang ng pera ng bayan. Ano nga ba ang kahalagahan ng talumpati ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ikabubuti ng ating bayan? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ang mantra ng bagong Pilipinas ay hindi lamang isang slogan, kundi isang pangako na makakakamtan ang pangarap ng bansa tungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ito ay isang tawag para sa pagbabago, ang pagbabago ng ating kaisipan bilang isang Pilipino at ang pagbabago ng ating ekonomiya, pamahalaan at lipunan, dagdag pa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y ayon din sa ulat ng Rappler. Ang pinakamaraming palakpakan ay nakuha nang sabihin na ang pamahalaan ay hindi dapat magkaroon ng lugar para sa mga tamad na tao. Ang mga serbisyo ay dapat mabilis, ang mga proyekto ay dapat matapos sa oras at ang mga deadlines ay dapat masunod ayon sa schedule. At ang mga tawag ng tulong ay dapat sagutin kaagad, ika pa niya. Sa anumang opisina ng gobyerno, ang red tape ay dapat mapalitan ng red carpet. Ilan pa sa mga pangakong kanyang binanggit mula sa kanyang talumpati ay kinapapalooban ng pagsusulong ng edukasyon ng kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga aklat at mas mataas na sahod sa mga guro, pagtugon sa gutom sa gitna ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng feeding programs, pagtaas ng suporta sa mga magsasaka, pagbibigay ng karagdagang resources sa mga tao na naninirahan sa mga buok na madalas tamaan ng kalamidad. Ang tanggapan ng komunikasyon ng Pangulo na pangunahing ahensya sa pagpapatupad ng rally ay hindi pa naglalabas ng impormasyon kung magkano ang budget na ginamit para sa pagtitipon na puno raw ng mga palabas, ika pa ng mga taong ayaw sa kanya. Dinaluhan ng 400,000 na katao ang kaganapan ng rally. Bago ang rally, sinabi ng grupong bayan na ang rally ay isang mamahaling PR blitz upang takpan ang krisis na kinakaharapan daw ng bansa. Kasama rin sa pagpupulong si Vice Presidente Sara Duterte at ilang mga senator, maging ang former President Gloria Macapagal-Arroyo at House Speaker Fernando Romualdez. Ito pa ang ilan sa mga speech ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Atin itong pakinggan, mga kaibigan. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. Hosea 10 verse 12. Sinabi ko sa inyo, palambutin ninyo ang inyong mga puso tulad ng binungkal na lupa. Magtanim kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng pagmamahal, sapagkat panahon na para magbalik loob kayo sa akin hanggang sa aking pagdating at paulanan ko kayo ng tagumpay. Mga kaibigan, ito na ang tamang panahon para sa totoong tagumpay, ang manampalataya sa ating Panginoong Diyos na kahit na anong galing ng ating gobyerno, masasabi natin na may mga pagkukulang pa rin ito. Ngunit ang ating Panginoong Diyos, siya ay walang pagkukulang sa atin. Alam niya ang pinaka-the best para sa atin. Kaya ipanalangin natin ang ating bansa, ang ating Pangulo at ang lahat ng mga kawani ng gobyerno na tayo magkaisa na manampalataya sa ating Panginoong Diyos, dahil ang totoong tagumpay ay makakamtan lamang natin hindi sa ating mga gawa kundi sa ating tapat na pananampalataya sa hari ng mga hari at presidente ng lahat ng mga presidente na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin.
Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong lubos na pagmamahal sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na ang aming mundo ay punong-puno, Panginoon, ng paghihirap. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng bago na pag-isip at pananaw patungkol sa mas masaya na pamumuhay. Kung kami lamang po, Panginoon, ay magkakaroon ng tapat na pananampalataya sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, na makita na ang aming lakas ay baliwala kung wala po kayo, Panginoon, nagagawa upang magkaroon ng pagbabago sa aming bansa. Kayo po, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng solusyon sa lahat ng aming suliranin. Tulungan po, Panginoon, ang aming Pangulo, maging ang mga kawani ng gobyerno, maging ang mga mamayan, Panginoon, ng aming bansa, ay nawa po'y gabay niyo po ang lahat. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulpakasala at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. Pagkat ito ay magsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.